come again, sir? You're lying! Meron na. Di umano. May warrant of arrest na. Mga-clear. So far, ngayon, wala pa tayong mako-confirm. Diba? Katulad doon dati, wala pa rin tayong nako-confirm. Diba? But anyway, tignan natin, malay mo, baka may biglang tumawag ulit. Pag may tumawag na naman ulit, mga ka-clean ako. Gagawa na naman churi. Sabi ba, fake news ka. Di ba? Yung nangyari dati. Biglang may tumawag, di ba? Habang nag-discuss tayo dito sa warrant of arrest. Well, anyway, mga ka-clear, ngayon, ay, wala pa akong mako-confirm. Wala pa mababa sa akin. Okay? Wala pa akong mababa. At, meron tayo na dinig dito, mga ka-clear. Sige, basahin muna natin to, ha? Bago tayo pumunta doon kay Senator Bato. Ito. Okay? November 8, 2025, Bersamin de la Rosa won't be turned over automatically by ICC. May nadinig tayo isang sinabi niya, naku, kinonfirm na daw ng Malacanang. Kaya? Out na daw ang warrant of arrest per Ombudsman Remulla on Channel 5 channel. Hindi pa. Baka may nabalitaan lang sila, pero maski na naman si Secretary John Vic, wala pang red notice, wala pa. Wala pang communication with the Interpol, wala pa. Well, when we talk about warrant of arrest, mga ka-clear, since time immemorial, sinasabi na to ni Senator Trillanes, di ba? Oh. At ano ba sabi ni Senator Bato dito? He's ready. I'm getting ready. May ganun, di ba? May ganun kanta, di ba? Commercial. Oh. I'm getting ready. So, matagal na tong issue na to na may warrant of arrest or mag-i-issue ng warrant of arrest. Okay? At sinabi din naman ng DOJ, mga ka-clear, still validating. Diba? Still validating. Okay? So, ito muna tayo. Kasi sinabi na meron na daw warrant of arrest because sinabi ni Executive Secretary. Nung binabasa ko naman ang kanyang sinabi, at ako naman ay na-inform na wala naman din ako confirm, ito lang naman ang sinabi niya. Nasaan na ba yun? Ito, ito ha. Yan, ang ginamit niya rin ha. Ito yung ginamit nung nung nag-interpret. Ito mga clear, sabi niya, saan na ba yun? Okay, ito. Saan may sinabi niya? Wait, mga clear. Ito. In a Viber message to reporters, Bersamin said the ICC might have. Diba? Wala namang kopya si ES no warrant of arrest. Hindi naman sa kanya pupunta yun. Sa Interpol naman pupunta nun. Diba? So si ES, tinan siguro si ES. Diba? Siyempre, sinabi niya, baka might have issued a warrant of arrest. An arrest warrant against De La Rosa. But it has yet to be transmitted through the Interpol. O, ano ba sabi ng DOJ? Hanapin natin, si Sec John Vic. Okay, hanapin natin si Sec John Vic. Okay, magkapatid, hindi naman sila magkasalungat. Hindi sila magkasalungat. Iba naman kasi yung warrant of arrest, mga clear. Iba naman din yung red notice from the Interpol. I don't think na magkasalungat sila. Diba? Baka nabalitaan ni ICC tuloy, ni Ombudsman Boying, na magkakaroon ng warrant of arrest. Yun naman yung sinasabi na matagal ni Senator Trillanes. Diba? May sinabihan pa nga siya yata, December or November. Sinabi siyang gano'n, diba? Pero, so hindi, I don't think na magkasalungat sila. Siguro may nagsabi sa kanya na may warrant of arrest, pero definitely si Ombudsman naman ay wala namang kopya ng warrant of arrest. Hindi siya magkakaroon ng kopya nun. Diba? Tapos, sinabi naman ni Secretary John Vic, the Center for Transnational Crimes has not yet received a red notice. So wala pa. Kung may warrant of arrest, yun na, iba to mga clear, kaya hindi pwedeng magkaroon ng pagsasalungat. Sabi dito magkasalungat daw, hindi pa, I don't think magkasalungat, okay? ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa, warrant of arrest, okay? So, pwedeng meron, pwedeng wala, kasi sabi ko, ever since sinasabi na yan ni Senator Trillanes, na mauuna si Senator Bato kaysa kay Senator Bongo. Kahit naman kay Senator Bongo, sinasabi niya kahit naman si Attorney Conti, sinasabi niya na magkakaroon ng warrant of arrest. Sino? Si Senator Bato. Bakit? Redacted, nakita nila, hindi na redacted, nandun yung pangalan niya. Sa isang papel na ginawa, isang order or isang document na nilabas ng ICC. So very sure, di ba ni Louvre? Very sure. Si Attorney Conti na magkakaroon ng warrant of arrest. Di ba? Now, si Sec John Vic,
Hindi naman niya sinasabing walang warrant of arrest. Diba? Pero hindi pa niya nakikita eh. So, hindi niya mako-confirm kung meron. So, the Center for Transnational Crimes has not yet received a red notice from the ICC. There's no actionable document yet. So, hindi mako-confirm. Kaya hindi pa mako-confirm kung nandiyan na. Dahil hindi pa niya nakita. Okay? At I believe, si Ombudsman Boy, hindi pa rin naman niya nakikita yung warrant of arrest. Kung meron. Kung meron na. Okay? So, okay? Ito. Yun. So, in other words, binasa ko kanina mga clear, sinabi ni ES, Bersamin. So, wala rin naman siyang confirmation. Sinabi lang niya, ICC might have issued a warrant of arrest against De La Rosa. But, it has yet to be transmitted through the Interpol. So, hanggat hindi pa inadadala sa Interpol, wala pa nakakakita niyan. Wala pang pwede mag-confirm. Diba? Kung may inisyo na sa ICC doon, abroad, from the Netherlands, o hindi natin masasabi. Kasi kailangan makita muna yung kopya ng arrest warrant. Okay? Yan yun. Doon muna tayo sa news mga kaklira. So, pinaliwanag ko na sa inyo. Pero doon muna tayo sa news. Sige. Next lang naman to. Diba? Okay. Posible umanong magpasko sa Dahig, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FERRD. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Sino magsiserve ng warrant? Si Jan Torre ba kasama ni Sentry? Teka lang. Okay. Nasaan na yun? Sabi niya, gusto ni Senator Bato ang mag-post yata sa kanya at mag-serve ng warrant si Senator Trillanes, di ba? Anyway, pakinggan mo natin ito mga klira, kayo talaga. I-remind natin sa sarili natin kung gaano ba katapang at gaano ba ka-ready si Senator Bato pagdating dito. Okay? Sige, let's go. Landfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede rin granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasi may wish siya na gusto niya mag-alaga kay dating Pangulong Duterte, di ba? ICC detention. Okay. Ulit nga. Ahensya tila Sa ICC ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay De La Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na Uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention. Handa siya mga kaklira. So pag sinerve yung warrant, if ever, nandiyan na yung warrant, kung may warrant na, pag sinerve yung warrant, ibig sabihin hindi siya dapat mag-resist. Habang nakaharap sa crimes against humanity. I can run. And I can use some connections. And still, justice is to no avail. And, ito natin naman mga kaklira. Dati, March 13, 2025, I can run. I can run. And I can use some connections. My goodness, mga kaklir. Umamin siya na may connection siya. So, kaya niya mag-impluwensya. Diba? I can use, ayan mga kaklira. Alam mo, minsan, nakuhuli talaga eh. I can use some connections to hide. Ibig sabihin, kahit yung batas dito, kaya nilang impluwensyahan. Tapos, ang dating pa dito, you want the trial to be in the country? Here? Kung meron kang connection, para itago ka at silang magtatago sa'yo, lalabag sa batas. They are willing to bend the law. Di ba mga kaklir? They are willing to bend the law so that you can hide from the law. Ibang klase yun, mga kaklir. So, ibig sabihin, di ba, and I can use some connections to hide. Diyan din ba yung nangyari kay Pastor Kibuloy? Kaya nandun sa Davao, mga kaklir, nasa Davao siya, ang lakas ng loob magtago sa bunker ng KOJC compound. At hindi nyo man lang to tinuro kung nasaan. At pumunta pa kayo doon to investigate. General Torre and the group. So, yan din ba yun? Mga klira, ibig sabihin yung mga gawain nila, nakikita mo eh. Nare-reveal eh. I can
use some connections to hide. So kung yung ibang tao ay kaya mag-bend ng law for you, paano pa yung hustisya na you can also use your connections sa justice system? Diba yun, ha? Ibang revelation yun. Diba? Napakalaki nitong Pilipinas. If all legal remedies exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I can join the old man. Oh. Pero magtatago ka muna hanggang dito ka. Oh. Dito ka muna. Oh. You will not use the legal remedies, magtatago ka. Yun yun. And you will use your connections. So, ang tanong natin, si Bantag din ba ginagamit niya yung connections niya to hide? Ba? What can I do? I may as well, I can join the old man. So, gusto naman pala niya sumama? Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice sa FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa Actually, ayoko mag-comment dito mga Cleara kasi SC ruling yan, parang hindi naman niya na-take up yung R851 eh. Iba kasi yung opinion ko eh. Iba yung opinion ng iba. So, kaya ayoko mag-komento rito dahil baka yun ang gamitin, pansarili ko lang naman opinion yun. Pansarili ko yung pag-take do sa naging ruling or ipinalabas na guidelines ng Supreme Court regarding extradition requested by the requesting state. So, ayoko magbigay dyan. Ayoko magbigay ng, kaya hindi ko tinitake up yan. Baka kasi makuha ang opinion ko, tapos magamit or what, so I do not want to comment on that. So, hayaan na lang natin, pag nandiyan na, hayaan na lang natin yung otoridad ay siyang magbigay ng interpretasyon dito. Diba? Okay? konstitusyon. Siyempre, mga clear, pag pag pabor ka, let's say, pabor ka kay Senator Bato, Senator Bongo, at magkakaroon ulit ng ganito, siyempre, ang gagamitin nila ang Supreme Court. Paano kung may ibang interpretasyon? So, that's why I do not want to comment on that. Okay? Baka ma-misinterpret ako. Come again, sir. You're lying!